Good morning and welcome sa Ask Aya kung saan aking sasagutin ang mga tanong na pinadala niyo sa aming Twitter and Facebook pages. Unang-una galing kay Mr. Virgilio Vizcara. Tanong niya, ang stock market ba o mutual funds is still subject to income tax if you are an OFW? Kung yung stock market o mutual fund dito sa Pilipinas binili, hindi na siya pinapatawan ng income tax. Usually, walang capital gains yung mga investments na ganito. Lalo na sa stock market, talagang pag kumita ka doon, wala na siyang income tax or capital gains. Pangalawa, galing kay Mr. Niro Estante, kapag nag-invest ka ba sa stock market o mutual fund, gaano kalaki ang tax nito? Well, again, wala siyang tinatawag na capital gains or income tax. Pero kung pinag-uusapan natin estate tax, meron siya at depende yung amount na yon, yung itatax sa'yo, depende sa laki ng investments mo. Kung gusto mong makita yung breakdown ng potential estate taxes mo, kailangan pumunta ka na lang sa site ng BIR. Pangatlo, galing kay Mr. Dante Salem, sabi niya, paano po ba kumikita ang pera mo sa pagbili ng shares ng isang kumpanya? Dalawang ways pwede kang kumita pag nag-invest ka sa stock ng isang kumpanya. Unang-una, pag umakyat ang presyo nito. For example, binili mo ito ng 10 piso at umakyat to 15 pesos, kumita ka ng 5 piso per share. The other way is through dividends. Yung dividend, yan yung kita ng kumpanya. And syempre, bilang part owner, kumukuha ka rin ng part ng kita ng kumpanya depende sa number ng shares mo. Medyo maiksi yung sagot natin but don't worry, in a future episode, pag-uusapan talaga natin ng mas detalyado itong dalawang ways that you can earn from the stock market. Our fourth question comes from Mr. Adelbert M. Magtalas. Tanong niya, gusto kong malaman kung okay bang mag-invest sa network marketing. Ang dami ko kasing invitations from different companies and I'm in doubt kung dapat ba akong maglabas ng pera. From the beginning, we have to be clear na ang network marketing hindi yan masama. Hindi porke sinabing network marketing, scam na ito. Hindi naman ganon. Bago tayo mag-decide, tignan muna talaga natin yung kumpanyang iniisip nating salihan. Tignan nyo. Yung product o service ba na ino-offer nila maganda. Kasi kung network marketing na puro recruiting lang talaga ang habol, medyo hindi masyadong maganda yung ganong klaseng network marketing. Yun usually mga hindi tumatagal. Pero kung yung network marketing na maganda yung product o service na talaga namang tatangkilikin ng mga tao, yun pwedeng pag-isipan. Ang tanong na lang is, will you really have the time? And of course, are you willing to exert the effort para i-develop din yung selling network mo? Kasi hindi naman yan talaga lalaki lang ng mag-isa. It will need time and effort on your behalf. Okay? Next, we have from Mr. Ace Velarde. Tanong naman niya, Hi Aya, which bank is better in terms of interest rates, commercial or cooperative banks? In general, the smaller the bank, the higher the interest rates. Kasi nga, para makakuha ng deposito yung mga maliliit na bangko, they have to offer higher rates. Because otherwise, why would someone put money in a bank na let's say 3 o 5 lang ang branches? The only way they will do it is if they are getting higher rates. And of course, the higher the rate, the higher the risk na magka-problem yung bank. Because it all boils down to that old equation. High return equals high risk. So that's all the questions we have for today. If you have any questions or concerns regarding yung mga pinag-usapan natin today or any questions at all, pwede nyo ipadala yan sa aming Twitter or Facebook pages. Pwede nyo rin puntahan yung aming mga uploaded videos sa YouTube para makita yung mga dating tanong na tinanong na rin ng ibang tao. In conclusion, gamitin natin ang EID para lubos na maintindihan kung bagay ba tayo sa short-term or long-term investing sa stock market. O baka naman hindi talaga tayo bagay sa stock market in the first place. Kahit ano pa man ang sagot nyo, keep this in mind. Invest your money in something as soon as possible. Nabalik ulit kayo next week at siguradong may bago na naman kayong matututunan. Until then, this has been Aya Laraya, Smart Investing everyone!